Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Wancho at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magkakaibigan sa isang malandi at mapanlinlang na aswang na kamuntik nang pumatay sa amin. Hindi ko makakalimutan ang panahon na iniwan kami ng nanay ko. Tumatak sa aking kabataan ang matinding sakit ng kalooban. Taong 1990, nakatira pa kami sa bahaging Santo Dominguez, isa iyong malayong probinsya, at sa mga panahong yon ay hindi pa masyadong maunlad. Malakas pa ang sari-sari store namin noon at maraming bumibili sa amin kahit malalayo ang mga bahay nila sa amin. Kaso bumagsak ang tindahan namin na madiskubre na kinukunan ng nanay namin ng malaking halaga ng pera ang sulong ng tindahan namin. Kinumpronta siya ng tatay ko at napag-alaman niya na nauubos sa lalaki ang benta ng tindahan namin. Kaya ito ay isinara ng tatay ko at hindi na ipinagpatuloy ang pagtitinda. Hindi nagtagal ay nilayasan kami mag-ama ng nanay ko. Nasa 9 na taong gulang na ako noon at nag-aalaga ako sa aking sanggol na kapatid. Nagmamakaawa ang tatay ko na wag umalis ang nanay ko, subalit nagmatigas siya at walang lingon-lingon na umalis sa bahay namin. Bit-bit ang malaking baga. Sumama siya sa kanyang kalaguyong si Harold na may 2 taon ang kabataan sa kanya. Paliwanag ng nanay ko ay hindi na siya masaya sa buhay na ibinibigay ng tatay ko at hindi niya mabili ang mga pangangailangan nila. Isa lamang hamak na magbubukid at mangingisda ang tatay ko at payak ang pamumuhay namin. Kumintal sa isip ko na masamang ina ang nanay ko. Makasarili siya at mukhang pera. Hindi siya makontento sa pagmamahal sa kanya ng tatay ko at hindi man lang inisip ang kapakanan naming magkapatid. Nagbinata na ako at kahit kailan ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Hindi man lang niya kami binalikan o binisita man lang. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ay nananatiling matatag ang tatay namin at pinilit niya kaming itaguyod kahit kakarampot lamang ang kinikita niya sa bukid. Nasa sekundarya na kami noon ng bunso kong kapatid na si Marina at kinikitaan ko na siya ng kalandian. Pinagchichismisan pa siya ng iba naming kaklase na kung ano ang puno siya ring bunga. Kaya madalas ay napapaaway ako sa eskwelahan. Hindi ko matatanggap na ang kapatid ko ang nagmana ng kinasusuklaman kong kalandian ng aking ina. Isang araw, nagawi kami sa bahaging gulod dahil inutusan kaming magdala ng binhi ng tatay namin sa kaibigan niya. Naririnig ko sa ilan namin nakakasalubong ng mga kababaihan na di umano ay may natagpo ang bangkay ng mga kalalakihan sa may tabing ilog na wakwak ang tiyan at ang nakakapangilabot pa ay wasak ang dibdib, gayon din ang mga pagkalalaki ng mga ito. Medyo hindi ko masigurado noon kung ano ang paniniwalaan ko, pero may nakasalubong pa kaming isa pang laali na nakausap namin. Nabanggit niya na hindi iyon ang unang beses na may nangyaring ganoong krimen. Noong nakaraang mga araw ay may natagpo ang mga 3 bangkay ng mga binata sa may aplaya, kung saan nakita na wala na itong mga puso at atay, katulad ng pangyayari sa may tabing ilog kung saan mga wasak din ang kanilang mga pagkalalaki. Pinaniniwalaan ng ali na hindi lamang gutom sa laman loob ang aswang na pumatay sa mga tao, kung hindi nang aabuso pa ito sa mga kalalakihan. Nangamba ako sa aking kaligtasan at baka sa susunod ay mabiktima ako ng aswang. Matapos magsalita ng babae na nagpakilala sa aming magkapatid na Aling Clara, ay nagpaalam na siya sa amin at sumulong na sa paglalakad. Hindi naman naniniwala si Marina dahil hindi pa niya nakikita ng personal ang aswang, kaya ipinagpalagay na lamang niyang taong nalulung sa ipinagbabawal na gamot ang may kagagawan noon. Nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ng tatay namin at maibigay ang binhi, ay nagmamadali na kaming umalis dahil ayaw naming abutin doon ang gabi. Pumalik kami sa bahay bago lumubog ang araw. Inabutan naming nag-uusap sina Lolo Joaquin, gayon din ang tatay namin.
Nalaman namin na babiyahin na pala sila kinabukasan ni Lolo Joaquina upang bumalik sa probinsya at bibisitahin na niya ang palayan, gayon din si Lola Conchita. 2 buwan siyang mananatili sa lugar na iyon, kaya naman pinayuhan niya kaming magkapatid na mag-ingat at palaging sumunod sa utos ng aming ama. Inisip ko na doon na natatapos ang kanyang mga tagubilin, pero bigla niya akong kinausap ng sarilinan. Nag-usap kami ng masinsinan sa may bakuran ng aming bahay at pasimpleng may ibinigay sa aking kwintas na may kakaibang bato. Namangha ako sa bato nito at ipinaliwanag sa akin ni Lolo Joaquin na batong omo ang ganoong uri ng mutya na minana pa niya sa aming mga ninuno. Matagal niya na iyong ibinibigay sa tatay ko, kaso ayaw nito at masyadong nerbyoso. Kaya naman mas nararapat niyang ibigay sa akin ang batong omo dahil buo at matapang ang aking kalooban. Ayon kay Lolo Joaquin, ang bato omo ay tinatawag na puting leklay o mutya ng kuweba. Ang birtud na iyon ay may taglay na kabal o kunat. Ginagamit ng mga albularyo pangontra sa kulam, barang, tigalpo at iba pang buwelta ng masasamang loob at masasamang espiritu. Kaya nitong hagupitin ang kapangyarihan ng mga aswang upang hindi ito makapagpalit ng anyo. Inilagay niya sa palad ko ang kwintas at marahang bumulong sa akin. Nabanggit niya na kailangan kong bantayan si Marina dahil nasasalamin sa kanya ni Lolo Joaquin ang aking ina at hindi magtatagal ay susunod ito sa yapak nito. Pinag-iingat din niya ako sapagkat masama ang kutob niya sa napapabalitang aswang sa aming lugar dahil posibleng umaakit ito ng mga kalalakihan na inaabuso nito bago patayin. Nagimbal ako sa mga sinabi ni Lolo Joaquin kahit pala siya ay naniniwala na ang aswang ang pumapatay sa mga kalalakihan sa bayan. Kaya nanalig ako sa kanya dahil alam ko na kahit kailan ay hindi siya nagkakamali sa mga kutob niya. Nangamba ako na posibleng mangyari sa akin, kaya naman tumalima ako sa kanya at nagpasalamat bago ko siya niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na siya sa tatay at kapatid ko bago umuwi sa kanyang kubo. Isinuot ko ang batong omo at itinago ang mutya sa dibdib ko bago ako pumasok sa loob ng bahay. Lumipas ang mga araw at mayroon akong nabalitaang dinadayong tindahan sa bayan at nabanggit sa akin ng mga kaklase ko na maraming tinda at maganda pa ang tindera. Milagros daw ang pangalan nito at matanda ng ilang taon ang agwat sa amin. Marami itong manliligaw at talagang pinagpapantasyahan siya ng ibang mga kamag-aral. Napuno ako ng kuryosidad at isinama ako ni na Eric at Manny sa tindahan upang makilala ang tindera. Nakita ko na marami nga siyang suki, puno ng candy, mga garapon, maraming iba't ibang bagong mga tinapay at iba pang mga pangangailangan sa tindahan nito. Nakita ko na totoo ngang maganda at sexy si Milagros. Malaki at malusog ang hinaharap nito at pansin ko na isa siyang dalagita. Lumapit kami at pumila sa mga suki hanggang sa makabili kami ng mga tsokolate at biskwit. Nakipagkilala kaming magkakaibigan sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakipagkamay siya sa akin at para siya nga nakuryente nang madikit ang aming mga kamay. Kinabahan ako sapagkat suot ko noon ang kwintas na mayroong bato omo at posible nga aswang si Milagros. Pero hindi ako nagpahalata at baka mapahiya siya at matakot ang mga kaibigan ko. Tuwang-tuwa sa kanya sina Eric at Manny. Mukha pa nga nagbabalak silang dumiskarte dito. Kaya gumawa ko ng paraan upang mapigilan ko silang mahumaling kay Milagros. Niyaya ko na silang umalis at baka mahuli pa kami sa klase. Sumama naman sila sa akin pero tinatanaw pa rin nila si Milagros. Hindi ko kinain ang binili kong tsokolate kay Milagros at pasimple ko yung tinapon sa basurahan. Pero nakita ko sina Eric at Manny na kulang na lang ay kainin din pati pambalot ng candy. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay natagpuan ko si Marina na merong bisita. Ipinakilala niya sa akin si Eduardo na kanyang manliligaw. Nandoon din sa bahay namin ng aming ama
at pinayagan pala nitong umakyat ng ligaw si Eduardo. Medyo kumulo ang dugo ko kay Marina. Napakabata pa niya para magpaligaw. Kaya naman pinrangka ko na mismo si Eduardo na kung halimbawa na maging magkasintahan sila ni Marina ay alamin niya ang kanyang limitasyon at kung maaari ay magtapos muna silang dalawa sa pag-aaral. Ayaw ko madisgrasya ng maaga si Marina at ayaw ko mapatulad siya sa aming ina. Ganoon na lang ang takot ni Eduardo sa mga sinabi ko at panay ang kanyang pagsang-ayon at pangako sa akin. Mabuti na yung maliwanag ang lahat. Sumabay na ako sa pagkain ng hapunan sa pagkainan sa aking ama habang abala sa panliligaw si Eduardo sa aking kapatida. Habang kumakain kaming mag-ama ay nagawa kong maikwento sa kanya ang tungkol kay Milagros at gayon din ang kalakip na paghihinala ko dito na isa itong aswang. Merong ibinahagi sa akin si Tatay Melvin ukol kay Milagros. Ayon sa mga ikinukwento sa kanya ng mga kumpare niya ay may taglay ngang kalandian si Milagros. Kadalasan daw ito nga mga nakakasamang kung sino-sinong lalaki, kaya hindi malaman kung sino ang nobyo nito. Dayo lamang daw si Milagros sa aming lugar. Nagtayo sila ng tindahan ng kanyang ina at mukhang ginagamit ni Milagros ang alindog at karisma niya upang makakuha ng maraming suki na bumibili sa kanyang tindahan. Pinag-iingat ako ng tatay ko at baka daw mabingwit ako ni Milagros. Mahirap na at mukhang hindi ito matinong babae. Sinigurado ko sa aking ama na hindi ako magpapahulog sa bitag. Sa mga sumunod na araw ay naging usap-usapan ng mga kaklase ko ang panibagong namatay na binata sa aming lugar. Namatay ang binatang si Romnick at nakita ang bangkay nito sa gawing talahiban kung saan napakaraming sugat ang hubad na katawan at nawawala ang laman loob. Manliligaw pala ito ni Milagros pero may ilang araw na pala itong hindi nakikitang nakakausap o nakakasama si Milagros. Lalong lumakas ang kutob ko na may kinalaman si Milagros sa mga nangyayaring kababalaghan sa mga kalalakihan. Noong dumako ang break time sa aming paaralan ay isinama pa naman ako ni na Eric at Manny sa tindahan ni Milagros. Ayoko na sanang pumunta doon kaso mapilit ang aking mga kaibigan kaya sumama na ako sa kanila. Nabanggit pa sa akin ni Eric na malaki ang pag-asa niya kay Milagros kung manliligaw siya sapagkat namatay na si Romnick. Nabawasan na ang karibal niya. Nakipagtalo pa dito si Manny at may lihim din pala itong pagtingin kay Milagros. Inawat ko silang dalawa at pinayuhan ko sila na kung maaari ay sa ibang babae na lang nila ibaling ang kanilang intensyon sapagkat nararamdaman ko na malandi si Milagros at mahilig lamang siyang mangolekta ng mga lalaki. Tinapunan ako ng masasamang tingin ng dalawa. Pagkarating namin sa tindahan ay inabutan namin si Inigo na kilalang siga pero habulin ng mga kababaihan sa aming paaralan. Hinalikan niya sa kamay si Milagros bago pa siya umalis sa may tindahan. Sumimangot siya sa amin at mukha pa siyang naghahamon ng away at kasabay nun ay bumungis-ngis siya bago umalis. Inis na inis kami magkakaibigan sa kagaspangan ng kanyang ugali. Bumili si Eric ng tinapay samantalang si Manny naman ay bumili ng soft drinks. Tinanong nila kay Milagros kung magkasintahan na sila ni Inigo at dahil doon ay humalakhak si Milagros at sinabing nanliligaw lamang ito. Nakahinga ng maluwag ang aking dalawang kaibigan. Nagpakita na rin ng kalandian si Milagros. Hinaplos-haplos pa niya ang mga pisngi ni na Eric at Manny at sinabing huwag magsiselos sapagkat wala pa siyang nobyo. Naiinis ako sa kanyang ginagawa kaya naman nagsalita ako at inungkat ko sa kanya ang nabalitaan namin ukol sa pagkamatay ni Romnick. Kapansin-pansin na medyo umiba ang kilos ni Milagros. Kumuha siya ng tinapay at soft drinks saka ibinigay sa aking mga kaibigan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa may istante at inayos ang mga garapon bago nakipag-usap sa akin. Nabanggit niya na naawa siya sa kinahantungan ng buhay ni Romnick at hanggang niyang mahuli ang pumatay dito. Pakiramdam ko ay merong talagang kinalaman si Milagros sa pagkamatay nito. Sinabi ko sa kanya na mukhang kagagawan iyon ng aswang na gumagala sa aming lugar na gustong umakit at pumatay ng mga kalalakihan.
Napatawa si Milagros. Hindi daw siya naniniwala sa mga aswang. Kwentong barbero lang daw yun ang tungkol sa mga to. Pinagmasdan ko siyang mabuti at tinanong ko siya kung sakaling may umataking aswang sa tindahan niya, anong gagawin niya kung hindi talaga siya naniniwala. Napatingin siya sa akin at ikipaglaban ako ng titigan sa kanya. Malakas ang hatid na kapangyarihan ng batong omo sapagkat hindi man lang ako nahipnotismo ng aswang. Ang pagkakaalam ko ay gumagamit ng hipnotismo ang aswang sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ng mga tao upang mapasunod sa kanilang gusto. Maya-maya ay napahawak sa ulo si Milagros na tila nahihilo. Lumisa ko ng tingin at napansin ni na Eric at Manny na nahilo si Milagros. Medyo nag-aalala sila pero sinigurado ni Milagros na nasa maayos siyang kalagayan. Nahilo lamang daw siya dulot ng mainit na panahon na. Niyaya ko na ang kaibigan ko at baka kung ano pang kasinungalingan at kalandian ang gawin sa kanila ni Milagros. Umalik kami sa paaralan at nag-focus na muna sa mga aming takdang aralin. Sumapit ang hapon at medyo natagalan kami sa paaralan sapagkat may tinapos pa kaming pagsusulit at naglinis pa kami ng silid-aralan. Naghiwa-hiwalay na kami sa daan ng mga kaibigan ko kaya mag-isa na lang akong naglalakad sa hindi simentadong daan. Pagkatapat ko sa bakanting lote ay napansin ko sa di kalayuan ang isang estudyanteng nakilala ko bilang si Paulo. Nasa ika-4 siyang bahagdan ng sekundarya. Nagtaka ko na kasama niya si Milagros at mukhang nagmamadali silang maglakad. Walang masyadong tao sa paligid kaya naisipan ko silang sundan. Dumiretso sila sa lugar na maraming punong kahoy at walang masyadong kabahayan. Wala man lang poste doon pero naaninag ko ang kanilang mga ginagawa. Kitang-kita ko na naghahalikan sila ni Milagros at mapupusok ang bawat halik. Hindi nagtagal ay nagtanggal ng pangitaas na kasuotan si Paulo. Halatang sabik na sa anumang gagawin ni Milagros. Maya-maya ay yumukod si Milagros at tinubuan siya ng malalagong balahibo. Bumangis ang anyo at tinubuan ng mga pangila. Sa pagkakataong yun ay naalerto ako. Hindi ko hinayaang may mapatay na naman ang aswang. Nagulantang at napasigaw si Paulo nang mag-angat ng tingin si Milagros. Tumalon ako patungo sa kanilang kinaroroonan at nakita ko na umilaw ang batong omo. Nakalmot sa dibdib si Paulo pero pagkakita ng aswang sa aking nagliliwanag na bato omo ay nasilaw ito at nagmamadaling tumakbo ng mabilis. Lumundag ito at dumaan sa mga kakahuyan. Hindi ko na siya naabutan pero tinulungan ko si Paulo na makabangon. Sariwang-sariwa ang dugo mula sa kanyang dibdiba. Lumabas kami sa lugar na iyon at nagpasalamat na lang ako noong makasalubong ko sa daan si Manong Badong na isang sabongero. Itinanong niya kung anong nangyari kay Paulo kaya ipinagtapat ko na kamuntik na itong mapatay ng aswang. Nabanggit niya na kailangang madala si Paulo sa bahay ng kaibigan niyang manggagamot na si Mang Alejandro. Nagmadali na kami magtungo sa bahay nito. Hindi naman kalayuan ang bahay at kaagad namin siyang natagpuan. May katandaan na din pala ang manggagamot. Pinagbuksan niya kami ng kanyang pinto at pinapasok kami sa loob ng bahay. Inihiga namin sa mahabang lamesa si Paulo habang naghahanda ng langis, bao, malinis na tela at halamang gamot ang manggagamot. Medyo mahaba at malalim ang kanyang mga sugat. Napangiwi siya sa sobrang sakit. Maya-maya ay lumapit ang manggagamot. Meron siyang telang ipinahid upang matanggal ang mga dugo. Pagkatapos ay may nilagay siyang halamang dahon na puno ng lana. Napasigaw si Paulo at kasabay nun ay umusal ng kakaibang orasyon ang manggagamot. Doon ay nakatulog si Paulo habang sinasagawa ang ritual. Makalipas ang ilang minuto ay natapos ang panggagamot at kinausap kami ng manggagamot. Sinabihan niya kami na kung maaari ay magpalipas na muna ng gabi sa bahay niya si Paulo sapagkat kinakailangan pa niya itong lapatan ng gamot kinabukasan na. Tumango naman kami ni Manong Badong pero pagkatapos nun ay naungkat na naman sa usapan ang tungkol kay Milagros. Matagal na din palang pinagsosospetsahan ni Manong Badong si Milagros dahil sa mga insidente ng pagpatay ng mga lalaking nakakasama nito.
Humahanap siya ng tiyempo kung paano ito mahuhuli sa akto ng magpatay, gayon din sa pagbabagong anyo nito upang mapagplanuhan niya kung anong klase ng pagpatay ang gagawin niya. Sa punktong yun ay nagbigay ako ng suwestyon na kung pwede kami magtulungan bilang mga testigo sa ginawa ni Milagros at magpatunay na isa itong aswang upang mapetisyon sa barangay para tuluyan na itong lumaya sa probinsya. Sumang-ayon naman si Manong Alejandro. Kinakailangan din namin ang kooperasyon ni Paulo sa oras na magising ito at gumaling siya sa kanyang mga natamong sugat. Nagpasalamat kami sa manggagamot at umuwi na muna sa aming mga kanya-kanyang bahay. Kinabukasan hindi na muna ako pumasok sa paaralan at maaga akong nagtungo sa bahay ni Paulo, pero laking gulat ko na matagpuan ang manggagamot na inihatid ito sa kanyang bahay at kinausap ang mga magulang nito. Medyo maayos na kahit papaano ang kalagayan niya. Lumapit ako sa kanila at bumati ng magandang umaga. Nabanggit sa akin ng mga magulang ni Paulo na magtutungo sila sa kapitan upang isuplong ang ginawa ni Milagros. Medyo kinabahan ako pero sumang-ayon na ako sa kanila. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at sama-sama kaming pumunta sa barangay hall. Inabutan namin doon ang kapitan gayon din ang mga tanod. Magalang na nakipag-usap ang mga magulang ni Paulo sa kapitan at sinalaysay ang nangyari sa kanilang anak. Matagal bago natapos ang usapan, marami pang tinanong ang kapitan kay Paulo ukol sa kaugnayan niya kay Milagros, gayon din kung paano siya nito pagplanuhang patayin. Nang makasigurado na sa mga nakalap na impormasyon ay saka kami nagtungo sa tindahan ni Milagros. Inabutan namin doon ang maraming mamimili na halos kalalakihan. Nakita ko pa sina Eric at Manny na gulat sa aming presensya. Kinausap ng kapitan si Milagros sa magalang at mahinaong paraan. Inimbitahan siya nito sa barangay hall upang mapag-usapan ang paghahabla sa kanya ng pamilya ni Paulo, gayon din sa paratang ng mga ito na siya ay aswang. Sa punktong yun ay tumanggi si Milagros at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pero sumingit kami sa usapan at nagsilbi akong testigo, pero kamuntik nang magkagulo sapagkat sumabat sa usapan ang mga kalalakihan at pinagtanggol si Milagros. Nagawa pang magalit at pagtaasan ako ng boses ni na Eric at Manny. Hindi na namin napigilan ang mga lalaki kung kaya't minabuti na lang naming umalis at iurong na muna ang paghahabla kay Milagros. Nagpalamig at hindi na muna ako lumabas ng bahay sa buong magdamag. Kinabukasan, pumasok ako sa paaralan at hindi ako pinapansin ni na Eric at Manny. Iniiwasan nila ako at tinatapunan ng masamang tingin. Hinayaan ko na lang sila kaysa magpaliwanag ako at hindi sila makikinig sa akin. Sumapit ang hapon at hindi sila pumasok. Medyo nag-alala ko sa kanila kaya naman sinubukan kong dumaan sa may tindahan ni Milagros. Pero walang tao sa tindahan. Wala doon ang presensya ng mga kaibigan ko. Minabuti kong magtungo sa kanilang mga bahay, subalit wala din sila doon. Ang pagkakaalam ng kanilang mga magulang ay pumasok sila sa paaralan. Kinutuban na ako na posibleng may masamang nangyari sa kanila. Kaya kinausap ko ng masinsinan ang kanilang mga magulang na makipag-ugnayan sa kapitan ng ukol dito. Malakas ang hinala ko na may kinalaman si Milagros sa pagkawala nilang dalawa. Matapos kong magtungo sa bahay nila ay dumiretso ako kay Mang Alejandro at humingi ng tulong. Naghanda siya na makabuhay at itak pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at binalak naming hanapin si Milagros, gayon din ang mga kaibigan ko. Kung saan-saan kami nagtungo, hanggang sa may napansin kami sa dakong kasukalan na papalayo sa mga kabahayan. Nakita naming tumatakbo sina Eric at Manny habang hinahabol ang sumisigaw at humahalakhak na si Milagros. Pagkakataon na namin iyon ni Mang Alejandro upang masundan silang tatlo. Pumasok kami sa kasukalan at nakipaghabulan sa kanila. Umiinit na ang batong umo sa dibdib ko at sigurado ako nga may malaking panganib na mangyayari. Pumasok kami sa kasuluk-sulukan kung saan inabutan naming naghuhubad na sina Eric at Manny, gayon din si Milagros, at pinagsasaluhan nila ang mainit na pagtatagpo. Yumukod si Milagros para buksan ang mga zipper ng mga kaibigan ko, nang bigla akong maghagis ng malaking bato at hustong tumama iyon sa ulo ni Milagros. Naalarma silang lahat.
Luminga-linga sila sa paligid at nakita nila ang aming presensya. Lumapit kaming dalawa at inilabas ko ang nangingislap na bato omo. Umangil si Milagros at mabilis siyang nagpalit ng anyo bilang aswang. Nagimbal ang dalawa kong kaibigan at lumapit sila sa amin. Takot na takot at nanginginig ang mga labi. Nasisilaw ang aswang sa batong omo pero patuloy ang pakikipaglaban niya sa makabuhay hanggang sa mahila niya iyon at kamuntik niya ng mahablot ang manggagamot. Gumamit ako ng tagabulag saka ko pinagsasaksak sa tagiliran ang naturang nilalang. Pumalibot ako sa kanya at kitang-kita ko na hinihigop ng bato omo ang kanyang lakas. Unti-unti siyang nangihina habang umaangil ng pagkalakas-lakas. Lumipas pa ang ilang sandali ay bumulagta sa lupa ang aswang na nasusunog at umuusok ang buong katawan habang naliligo sa dugo. Nanumbalik na ako sa dati at kasabay nun ay meron ang taong lumapit sa aming lahat. Nandoon ang presensya ng mga magulang nina Eric at Manny, gayon din ang kapitan at mga tanod. Nakita nila ang pagbabagong anyo ng aswang bilang si Milagros. Lahat sila ay nagulat at namangha sa kanilang mga nasaksihan. Sa pagkakataong yun ay mukhang natauhan ang mga kalalakihan dahil nandoon din sila. Kita ko sa mga mata nila ang kilabot at pandidiri. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita sa harap nilang lahat upang sabihin ang lahat ng mga nangyari. Tumulong din sina Eric at Manny sa pagpapaliwanag ng mga karanasan nila kay Milagros. Humingi sila sa akin ng pasensya sa hindi paniniwala sa mga sinabi ko laban kay Milagros. Medyo naantig ako sa mga pahayag nila. Ramdam ko ang kanilang pagsisisi gayon din ang mga kahihiyang inabot sa pagtatanggol sa babaeng pinagpapantasyan nila. Tinanggap ko naman ang pagpapahalaga sa amin ng kapitan. Hindi pa man lang natatagalan ay nagmungkahi si Mang Alejandro na sunugin namin ang bangkay ng aswang para wala na itong matira sa kanyang mga labi. Pinagtulong-tulungan naming sunugin at gawing abo ang aswang bago kami umuwi sa aming mga tahanan. Pagkabalik ko sa bahay ay sinulubong ako ng yakap ng aking bunsong kapatid. Hinintay pala akong makauwi ng aking ama at ito ay nag-aalala sapagkat hindi ako nakapagpaalam kung saan ako pupunta. Inilahat ko sa kanila ang buong pangyayari at nagimbal sila sa nalamang totoo ang kwento na pumapatay sa mga kalalakihan ay walang iba kung hindi si Milagros. Sa puntong yun ay pinaalalahanan ko si Marina na walang magandang nagagawa ang kalandian ng isang babae. Ingatan niya ang kanyang puri sapagkat iyon ang pwede niyang maipagmalaki sa kanyang mapapangasawa sa tamang panahon na. Matapos ang aming pag-uusap ay pinili ko na lang na magpahinga sa aking silid. Umusal muna ako ng orasyon para sa batong omo at nagdasal sa Diyos bilang pasasalamat sa pagkakaligtas ng aking buhay, partikular na sa aking mga kaibigan at mga kanayon, bago ako natulog ng mahimbinga. Kinabukasan araw ng Sabado, kalat na kalat sa aming lugar na di umano ay sarado na ang tindahan ni Milagros at umalis na ang ina nito. Maaaring nagtungo na ito sa malayong lugar upang hindi siya masundan ng mga taong nabibiktima ng kanyang anak. Nakahinga ng maluwag ang mga residente sa aming bayan dahil sa wakas ay namatay na ang aswang. Kaso noong sumapit ang gabi ay binulabog na naman kami ng panibagong kaguluhan. Malakas ang ingay sa labas ng bahay. Napahinto kami mag-aama sa pagkain ng hapunan. Mabilis kaming tumayo at kinuha ko ang itak at nilagay sa aking tagiliran. Nakita namin nagkakagulo ang mga kapitbahay. Nasalubong ko si Aling Lusing at tinanong ko sa kanya kung anong nangyari. Tumugon siya at sinabing nagwawala ang binatang si Gino. Lumabas ito ng kanilang bahay at kamuntik nang masaktan ang ina at mga kapatid. Tumakbo ito na tila wala sa tamang katinuan. Naglalaway ng malapot at nalilisik ang mga mata. Hinabol siya ng mga kalalakihan upang maiwasang makagawa ng karahasan. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na makialam sapagkat nalalaman ko na maaaring nayanggawa ang kapitbahay namin si Gino. Sumunod ako sa mga tumatakbong kapitbahay. Nakarating ako sa lugar kung saan pinagtutulungan ng mga kalalakihang hawakan si Gino, pero malakas ang pwersa nito at nagagawa pang mangagat.
Nandoon din ang presensya ni Mang Alejandro na nag-uutos sa mga kalalakihan na hawakan at huwag pakakawalan si Gino. Nahirapan silang lahat na mapasunod ito dahil na rin sa takot sa mga ikinikilos nito. Hindi nagtagal ay nangislap ang batong umo. Nasilaw si Gino at naging daan iyon upang mawalan siya ng malaya. Binuhat siya ng mga kalalakihan at dinala sa bahay ni Mang Alejandro. Sumunod naman ako sa kanila. Ipinasok nila ito sa loob ng bahay at intusan sila ng manggagamot na itali sa mahabang kawayang lamesa ang kamay at paa nito. Ganoon nga ang ginawa. Hinigpitan nila ang pagkakatali hanggang sa tuluyan itong magdilat ng mga mata. Napapasigaw si Gino at pilit na nagwawala sa pagkakagapos. Humingi ng tulong sa akin si Mang Alejandro. Pinalabas niya ang bato umo sa akin at pinadikit sa noo ni Gino habang umuusal siya ng orasyon at hinahampas sa katawan nito ang sanga ng isang kakaibang halamang gamot. Nagsalita siya at sinabing gustong bumaliktad ng kanyang sikmura. Inutusan ni Mang Alejandro ang mga kalalakihan na tanggalin ang mga panali sa kamay at paa nito. Nagmamadali akong kumuha ng palanggana at bago mapasuka si Gino ay naipatong ko sa kawayang lamesa ang palanggana. May inilabas na dalawang gumagalaw na maiitim na sisiw si Gino. Nilakasan ni Mang Alejandro ang pag-usal sa orasyon hanggang sa malusaw ang dalawang sisiwa. Paliwanag niya na mutya iyon ng aswang. Posibleng nanggaling ang mga yun sa mga paninda ni Milagros na nakain ni Gino. Ipinagtapat ni Gino na kahit nangihina ang kanyang katawan na parati siyang bumibili ng chichirya at soft drink sa tindahan ni Milagros. Bukod sa kanya ay umamin din ang ibang kalalakihan na naroon na kahit sila ay bumibili din ng mga pagkain sa tindahan. Talagang nahuhumaling sila sa kagandahan ng katawan nito. Binigyan sila ng araw ni Mang Alejandro kung kailan sila pwede ditong magpagamot. Nagpasalamat naman si Gino sa ginawa ng manggagamot na mailigtas siya sa pangyayanggawa. Lumipas ang mga araw at nagpagamot din sina Eric at Manny kay Mang Alejandro. Marami itong mga naging pasyente at halos inabot siya ng ilang buwan para magamot ang mga kalalakihan sa aming bayan. Naging magkasintahan naman sina Marina at Eduardo, pero pinatunayan ng kapatid ko na hindi siya katulad ng aming ina. Hindi sinira ni Eduardo ang pangako niya sa akin. Pinagbutihan nila ang kanilang pag-aaral at madalas siyang tumutulong sa aming mag-ama. Nakapagtapos ako sa pag-aaral sa sekundarya, pero hindi na ako nagpatuloy sa kolehiyo. Mas pinili ko na lang na magtrabaho at tumulong sa aking ama. Si Marina na lang ang pinagsumikapan naming pag-aralin hanggang sa sumubok siyang umexam sa syudad at nakaroon na ng eskolar. Mabuti na lang at merong mga kamag-anak sa syudad ang aking ama. Hindi nahirapan si Marina sa paghahanap ng bahay at nakituloy siya sa mga to. Nakapag-aral siya sa kolehiyo pero sinikap din niya na mag-working student para kahit papaano ay maging kabawasan sa allowance. Nakontento na ako sa pagtatrabaho. Nung una ay nagtatrabaho ako bilang kargadora. Pahinante, gayon din sa pagko-construction. Maswerte ako sapagkat kahit saan ako mag-apply ng trabaho ay kaagad ako nakakapasok. Marahil ay malaki din ang swerte sa akin ng batong omo. Hindi nagtagal ay umunlad sa aming probinsya. Marami ng mga malalaking tindahan at gusaling na ipatayo. Nabawasan na rin ang mga kwento ukol sa mga aswang at kababalaghan sa aming lugar. Nakuha ko bilang janitor sa munisipyo at doon ko nakilala si Rebecca na isang sekretarya. Naging malapit kami sa isa't isa at hindi nagtagal ay naging magkasintahan. Naging magkatuwang kami sa lahat ng bagay at masaya ang aking ama na meron na akong makakasama sa buhay. Sa kasalukuyan ay naninirahan pa rin ako sa probinsya kasama ang aking sariling pamilya. Masaya naman kami ng aking ama, gayon din ni Marina sa mga kanya-kanya naming buhay, kahit na hindi na bumalik sa piling namin si nanay. Marahil ay masaya na rin siya sa kanyang piniling buhay. Nasa pangangalaga ko pa rin ang batong umo at wala na ring babaeng katulad ni Milagros na nagtangkang nagtayo ng tindahan sa aming probinsya. At dito na po natatapos ang kwento at sana ay kinapulutan ninyo ng magagandang aral ang aking mga naging karanasan. Maraming salamat po sa pakikinig.